Maligayang pagbabalik sa ating channel, Ang Tinig ng Puso, kung saan ang bawat kwento ay isang paglalakbay at ang bawat puso ay may tinig na naghihintay marinig. Sa bawat pamilya, mayroong isang sandigan, isang ilaw na kahit anong dilim ay hindi mapapatay. Pero paano kung ang mismong ilaw na ito ay biglang subukang agawin ng kasakiman? Ating pakinggan ang isang kwentong magpapatunay na ang pinakamalakas na tapang ay isinisilang mula sa pinakamalalim na pagmamahal. Ito ang unang kabanata ng Ang Lihim ng Talaaplaya. Bayan Dalisay. Isang malutong na sampal ang pumunit sa payapang tanghalian sa kainan ni Inay Alonsina. Iyon ang unang tunog na sumalubong kay Special Warfare Operator Bayan Dalisay sa kanyang pag-uwi. Hindi ang maligayang tawanan ng mga suki, hindi ang kalansing ng mga kubyertos, kundi ang tunog ng karahasan. Pagpasok niya sa pintuan, ang amoy ng paborito niyang adobo na niluluto ng kanyang ina ay nahaluan ng amoy ng takot. At ang una niyang nakita ay hindi ang ngiti ni Inay Alonsina. Nakita niya ang kanyang ina, ang pundasyon ng kanyang buhay na nakaluhod sa sahig, hawak ang namumulang pisngi. Sa paligid, ang mga mesa ay nagulo. Ang mga platong dati puno ng pagkain ay ngayoy basag na piraso sa simento. Sa gitna ng lahat ng iyon ay nakatayo si Tarsilo Lihis, isang kilalang basagulero sa Talaaplaya. Sa likod nito, dalawa sa kanyang mga alipores ang may ngising aso sa kanilang mga labi. Ang mga dating masayahing customer ay nagsiksikan sa sulok. Ang kanilang mga mata ay puno ng awa at pagkatakot. Walang nangahas na tumulong. "Huling araw mo na para pumirma, matanda." Umalingaw-ngaw ang magaspang na boses ni Tarsilo. Dinuduro ang isang papel sa mukha ni Alonsina. "Ibebenta mo ang lupa sa ayaw at sa gusto mo." Dahan-dahang itinaas ni Alonsina ang kanyang ulo. May luha sa kanyang mga mata, ngunit ang kanyang tinig ay buo at matatag. "Ang lupang yon ay alaala ng iyong ama, Bayan. Hindi ipinagbibili ang alaala, Tarsilo." Sa pagkarinig ng pangalan ng kanyang ama, isang kuryente ang gumapang sa buong katawan ni Bayan. Mga alaala? Humalakhak si Tarsilo. Itinapon niya ang papel sa sahig. Walang halaga yan sa progreso. Kailangan ng resort ni Alkalde Hukom ang lupang yan. Nang walang babala, sinipa ni Tarsilo ang mesang pinakamalapit sa kanya. Lumipad ang mga plato, baso at pagkain. Isang sigaw ng takot ang kumawala mula sa mga tao sa sulok. Ngunit ang lahat ng ingay ay biglang napawi. Isang anino ang biglang tumakip sa liwanag mula sa pintuan. Matangkad, malapad ang balikat, nakasuot ng uniforme ng Navy SEAL. Ang mga medalya ay bahagyang kumikinang. Si Bayan Dalisay ay nakatayo roon, hindi gumagalaw. Ang kanyang bagahe ay nasa kanyang paanan. Ang kanyang mukha ay walang emosyon. Isang maskara ng disiplinang hinubog ng giyera. Ngunit ang kanyang mga mata na nakatutok lamang sa lalaking nakatayo sa tabi ng kanyang ina ay mas malamig pa kaysa sa pinakamadilim na gabi sa karagatan. Biglang nanikip ang hangin sa loob ng kainan. Naramdaman ni Tarsilo ang pagbabago. Dahan-dahan siyang lumingon at ang kanyang pagyayabang ay unti-unting napalitan ng kaba. Nakita niya ang uniforme, nakita niya ang pangangatawan, at higit sa lahat, nakita niya ang mga matang yon. "Sa sino ka?" Utal ni Tarsilo. Hindi sumagot si Bayan. Ang kanyang atensyon ay nasa kanyang inang dahan-dahang tumatayo na tinutulungan ng isang matandang customer. Dahan-dahan, bawat hakbang ay may bigat at layunin. Lumakad si Bayan palapit kay Tarsilo. Ang katahimikan ay nakakabingi. Ang tanging maririnig ay ang tunog ng kanyang combat boots sa sahig na puno ng bubog. Sa pagkasukol, bumunot ng patalim si Tarsilo Lihis mula sa kanyang likuran. "Huwag kang lalapit," sigaw niya, ngunit kahit siya ay hindi makapaniwala sa panginginig ng sarili niyang kamay. Huminto si Bayan, isang dipa na lang ang layo
mula sa dulo ng patalim. Hindi niya ito pinansin. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakakandado sa mga mata ni Tarsilo. At sa gitna ng nakabibinging katahimikan, nagsalita si Bayan sa unang pagkakataon. Ang kanyang boses ay isang mahinang bulong, puno ng kontroladong galit. Sapat lang na marinig ng lalaking kaharap niya. Ngayon, bulong ni Bayan, ginawa mo ang huli mong pagkakamali sa buhay mo. Hiraya Hukom. Sa mansyon ng mga hukom, ang katahimikan ay may sariling tunog. Ito ang kaluskos ng yelo sa loob ng mamahaling baso ng whiskey, ang malayong ugong ng aircon, at ang mabigat na paghinga ng isang babaeng nabubuhay sa takot. Para kay Hiraya Hukom, ang hapunan ay palaging isang pagtatanghal. Isang pagtatanghal ng perpektong asawa sa isang perpektong bahay para sa isang perpektong alkalde. Ngunit ngayong gabi, ang pagkain sa kanyang plato ay walang lasa. Nakatanggap ako ng balita kanina. Basag ni Alkalde Isagani Hukom sa katahimikan. Ang kanyang boses na karaniwang ginagamit upang mangakit ng mga botante ay may himig ng kasiyahan. Mukhang nagkaroon ng kaunting gulo sa dampa ni Alonsina Lagunsad. Hindi itinaas ni Hiraya ang kanyang tingin mula sa plato. Anong gulo? Tanong niya. Pilit pinapanatiling kalmado ang kanyang boses. Humigop ng whiskey si Isagani bago sumagot. Yung matandang yon, matigas talaga ang ulo. Pero si Tarsilo na ang bahala. Minsan, kailangan mo lang ipaalala sa mga tao kung sino talaga ang nagpapatakbo ng bayang ito. Naramdaman ni Hiraya ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Hinigpitan niya ang hawak sa kanyang kubyertos. Alam niya kung ano ang ibig sabihin ng bahala na si Tarsilo. Nangangahulugan iyon ng pananakot, ng karahasan. Biglang tumunog ang telepono ni Isagani. Ngumiti ito nang makita ang pangalan sa screen. Si Hepe, anya, at sinagot ang tawag na naka-loudspeaker. Alkalde, boses ni Hepe Dagsa mula sa kabilang linya, may halong paggalang at panginginig. Napaalis na po namin yung anak ni Alonsina. Magaling, sagot ni Isagani habang pinapaikot ang yelo sa kanyang baso. May iniwan bang gulo? Wala naman po, Alkalde. Isang maliit na pagtatalo lang. Walang kaso, walang reklamo. Malinis po. Siguraduhin mong mananatiling malinis yan. Hepe, utos ni Isagani. Bago ibaba ang tawag, isang maliit na pagtatalo lang. Naramdaman ni Hiraya na parang gusto niyang masuka. Ang batas sa Talaaplaya ay hindi isinulat sa papel. Ito ay binubulong sa telepono, tinatatakan ng takot, at pinapatupad ng mga taong tulad ni Dagsa at Tarsilo. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Hiraya. Ang malawak nilang kwarto ay parang isang kulungan na gawa sa ginto. Tumayo siya at nagtungo sa kanyang walk-in closet. Sa likod ng isang mamahaling pinta, may isang maliit na safe na nakatago sa pader. Binuksan niya ito. Sa loob, hindi mga alahas ang nakatago, kundi mga folder. Mga kopya ng mga dokumento, mga litrato, mga resibo, mga ebidensya ng katiwalian na palihim niyang tinipon sa loob ng maraming taon. Ito ang kanyang tanging sandata, ang kanyang tanging pag-asa para sa paglaya. Habang tinitingnan ang mga papel, ang kanyang mga daliri ay automatikong napahawak sa maliit na kwintas na palagi niyang suot. Isang simpleng silver na kwintas na may pendant ng letrang A, ang tanging bagay na hindi akma sa kanyang marangyang pananamit. Binuksan niya ang kanyang telepono, hindi ang mamahalin na bigay ng kanyang asawa, kundi isang luma, prepaid phone na nakatago sa ilalim ng mga damit. Nag-online siya at hinanap ang pangalan, Bayan Dalisay. Lumabas ang mga artikulo, mga litrato, isang bayani ng digmaan, isang Navy SEAL, ang Pride of Talaaplaya, isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan.
Isang desisyon na pinanday ng maraming taon ng pagsisisi at takot. Ngayong may isang taong kayang lumaban ang nasa Talaaplaya, hindi na siya maaaring manahimik pa. Kinuha niya ang isa pang prepaid phone, isang burner phone na hindi pa nagagamit. Nanginginig ang mga kamay, nagdial siya ng isang numero na hindi nakarehistro sa kahit kanino. Samantala, sa maliit na bahay sa likod ng kainan ni Inay Alonsina, nakaupo si Bayan Dalisay sa isang silya, binabantayan ang natutulog niyang ina. Ang kanyang telepono ay biglang umilaw. Isang hindi pamilyar na numero. Walang pangalan. Nag-atubili siya sandali bago sinagot ang tawag. Hello? Bayan Dalisay. Hello? Ulit ni Bayan. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit alerto. Isang sandali ng katahimikan sa kabilang linya na sinundan ng isang boses na halatang binago. Tunog elektroniko, mataas, at nanginginig. Boses ng isang babaeng nagtatago. Huwag kang magsalita. Utos ng boses. Makinig ka lang. Alam kong gusto mong ipaghiganti ang iyong ina, pero mas malalim pa rito ang lahat. Napakunot ang noo ni Bayan. Ang kanyang buong katawan ay naging tensyonado. Sino ka? Hindi yan mahalaga. Mabilis na sagot ng boses. Ang mahalaga ay ang katotohanan. Pumunta ka sa lumang plaza ng bayan. Sa ilalim ng pangatlong bangko, mula sa fountain, may isang ladrilyong maluwag. Kunin mo ang nasa ilalim nito. At isa pa, huwag kang magtiwala sa pulis. Click. Nawala ang tawag. Tiningnan ni Bayan ang kanyang telepono. Isang hindi rehistradong numero. Isang imposibleng i-trace na tawag. Maaaring isa itong patibong. Ngunit sa sinabi ng babae tungkol sa kanyang ina, alam niyang kailangan niyang subukan. Dahan-dahan siyang tumayo. Sinigurong mahimbing ang tulog ni Alonsina bago kinuha ang kanyang jacket at tahimik na lumabas sa gabi. Ang plaza ng Talaaplaya ay tahimik at halos walang tao sa ilalim ng dilaw na ilaw ng mga poste. Gamit ang kanyang pagsasanay, sinuri ni Bayan ang paligid. Ang bawat anino, ang bawat tunog ng dahon na tinatangay ng hangin. Nang makumbinsi siyang walang nakatingin, nilapitan niya ang tinukoy na bangko. Gaya ng sinabi, isang ladrilyo sa paanan nito ang maluwag. Inangat niya ito. Sa ilalim, nakatago ang isang brown na envelope. Dala ang sobre, mabilis siyang bumalik sa bahay. Sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng kanilang kusina, binuksan niya ito. Ang laman nito ay mga papeles, mga kopya ng mga titulo ng lupa, mga bank statement, at mga permit na may pekeng pirma, at isang litrato. Isang malabong litrato na kuha mula sa malayo kung saan nakatayo ang Alkalde Isagani Hukom, katabi ang isang matabang lalaking nakasalamin. Sa likod ng litrato, may sulat kamay. Ginoong Sakim Buwaya, Real Estate Developer. Ang lawak ng kasakiman ay unti-unting lumilinaw sa kanyang isipan. Kinabukasan, kahit may babala mula sa misteryosong tumawag, nagpasya si Bayan na subukan ng sistema. Dala ang mga kopya ng dokumento, nagtungo siya sa istasyon ng pulis. Si Hepe Dagsa ay nakaupo sa kanyang desk. Ang malaki nitong tiyan ay nakasandal sa mesa. Ngumiti ito. Nang makita si Bayan, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Bayan Dalisay, ang bayani ng Talaaplaya. Anong maipaglilingkod ko sa'yo? Nandito ako para mag-report ng krimen. Diretsong sabi ni Bayan, inilapag ang envelope sa mesa. Binuksan ito ni Dagsa. Tiningnan niya ang mga papel ng walang interes, binalik ang mga ito sa sobre at isinandal ang kanyang likod sa silya. Anak, sabi niya na may halong pangaalipusta. Matagal kang nawala. Marami nang nagbago dito. Si Alkalde Hukom, malaki ang naitulong niya sa pag-unlad ng bayang ito. Katiwalian ang tawag dyan, Hepe, hindi pag-unlad. Mariing sabi ni Bayan. Tumawa si Hepe Dagsa, isang tawang umalingaw-ngaw sa maliit na opisina. Bayan, pakinggan mo ako. Ang lupa ng nanay mo, para yan sa progreso. Magtatayo ng magandang resort.
trabaho para sa lahat. Huwag ka nang gumawa ng alon. Baka malunod ka lang. Tumayo si Bayan. Alam na niyang walang saysay ang pag-uusap. Ang batas dito ay baluktot. Naiintindihan ko na. Sabi niya, ang kanyang boses ay malamig. Sa Tala-Aplaya, ang salita ng alkalde ang batas. Mabutit nagkakaintindihan tayo, ngisi ni Dagsa. Habang naglalakad si Bayan papalayo sa istasyon, naramdaman niya ang bigat ng katotohanang nag-iisa siya sa labang ito. Ngunit habang tumatawid siya sa kalsada, isang bagay ang nakakuha ng kanyang pansin. Isang itim na pickup truck na walang plaka ang nakaparada sa di kalayuan. Sa loob, isang lalaki ang nakatingin ng diretso sa kanya. Nagtama ang kanilang mga mata sa loob lang ng isang segundo. Isang tingin na puno ng babala. Biglang umandar ang sasakyan at mabilis na nawala sa kanto. Alam na ni Bayan, nagsimula na ang laro. At ngayon, alam na ng kanyang mga kalaban na alam na niya. Bayan Dalisay. Kinabukasan, ang amoy ng pinakuluang dahon ng bayabas na siyang gamot sa mga sugat ay pumuno sa maliit na bahay. Dahan-dahang idinampi ni Bayan ang maligamgam na pamunas sa pasa sa pisngi ni Alonsina. Ang kanyang mga kamay, na sanay humawak ng mga armas na pandigma, ay naging napakaingat at malambot para sa kanyang ina. Masakit pa ba, Nay? Mahinang tanong ni Bayan. Umiling si Alonsina. Isang pilit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang sakit sa pisngi ay nawawala, anak, pero ang sakit sa puso, iyon ang mahirap gamutin. Tumigil si Bayan. Tinitigan niya ang kanyang ina. Ang mga mata nito ay nakatanaw sa malayo. Tila may tinitingnang isang nakaraang hindi niya abot. Inay, simula niya, kailangan kong malaman, bakit ganito na lang ang pagnanasa nila sa lupa natin? Hindi lang ito tungkol sa resort. May iba pa, hindi ba? Isang malalim na buntong hininga ang kumawala kay Alonsina. Tumayo siya at lumakad patungo sa kanyang silid. Sumunod si Bayan. Mula sa ilalim ng kama, hinila niya ang isang luma at maalikabok na baul na yari sa kahoy. Ang tunog ng pagbukas nito ay parang isang halinghing mula sa nakaraan. Ang amoy ng lumang papel at natuyong mga bulaklak ay sumingaw sa hangin. Ang lupaing iyon, panimula ni Alonsina, habang marahang kinukuha ang mga bagay sa loob ng baul, ay saksi sa isang kwento ng pag-ibig at kataksilan. Inilabas niya ang isang maliit na kwaderno, ilang tuyong bulaklak ng sampagita, at sa ilalim ng lahat, isang lumang-lumang litrato na kupasin na ang mga kulay. Noong mga dalaga pa kami, ang matalik kong kaibigan, si Leticia, ay umibig sa isang simpleng magsasaka. Pagkukwento ni Alonsina, ang kanyang boses ay tila bumabalik sa panahon. Isang pag-iibigang tutol ang kanyang mayamang pamilya. Dito sa lupaing ito, sa tabi ng lawa ng Diwata, sila palihim na nagkikita. Inabot niya ang litrato kay Bayan. Nakalarawan dito ang isang magandang babae na nakangiti at sa tabi nito ay isang binatang may matikas na tindig at mga matang puno ng pangarap. Ngunit ang ama ng alkalde hukom, na kilala mo ngayon, ay may gusto rin kay Leticia. Mayaman, makapangyarihan ang pamilya. Ginamit niya ang lahat para paghiwalayin sila. Itinuro ni Alonsina ang binatang nasa litrato. Isang pait ang gumuhit sa kanyang mukha. Ito ang lalaking inagawan ng lahat ng ama ng alkalde hukom. Tinitigan ni Bayan ang litrato. May kung anong pamilyar sa mukha ng lalaki. Isang kislap sa mga mata, isang hugis ng panga. Hindi niya matukoy kung saan niya nakita. Ngunit nag-iwan ito ng katanungan sa kanyang isipan. Habang malalim siyang nag-iisip, biglang nag-vibrate ang burner phone sa kanyang bulsa. Isang tunog na hindi nababagay sa solemne ng sandaling iyon. Palihim niya itong kinuha habang abala ang kanyang ina sa pagbabalik ng mga gamit sa baul.
Isang text message mula sa numerong tumawag sa kanya. 5 salita lang ang nakasulat. 5 salitang nagpatindig ng lahat ng balahibo sa kanyang batok. Alam na nilang nag-iimbestiga ka. Mag-ingat ka. Bayan Dalisay. Ang pangalawang mensahe ay dumating pagkaraan ng ilang oras. Isang lokasyon at isang oras. Lumang pantalan, lawa ng Diwata. Dapit hapon. Mag-isa ka. Alam ni Bayan ang panganib. Ito ay isang paanyaya sa isang bitag. Ang kalaban ay nakaramdam na ng panganib at gusto siyang patahimikin. Ngunit ang mensahe ay nagtapos sa isang pangungusap na hindi niya maaring baliwalain. Dala ko ang patunay na mag-uugnay sa lahat. Kailangan niya ang patunay na iyon. Nang papalubog na ang araw, ang kalangitan sa ibabaw ng lawa ng Diwata ay nag-aapoy sa kulay kahel at lila. Ngunit ang kagandahang iyon ay hindi nakabawas sa panganib na bumabalot sa lumang pantalan. Ang mga kahoy nito ay bulok na. At ang bawat alon na humahampas dito ay lumilikha ng isang malungkot na tunog. Dumating si Bayan na walang dala, maliban sa sarili. Ngunit ang kanyang katawan ay isang sandata, at ang kanyang isipan ay mas matalas kaysa sa anumang patalim. Bago pa man siya tumuntong sa pantalan, ang kanyang mga mata ay sinuri na ang bawat anino, ang bawat posibleng taguan. Walang tao, masyadong tahimik. Humakbang siya papunta sa dulo ng pantalan, kung saan may isang lumang poste na kinakalawang. Gaya ng inaasahan, walang nagpakita. Ang hangin lang ang kanyang kasama. Ngunit naramdaman niya sila. Ang banayad na pagbabago sa hangin, ang halos hindi marinig na kaluskos sa ilalim ng pantalan. Alam kong nandyan kayo, mahinahong sabi ni Bayan. Ang kanyang boses ay tila kinakain ng hangin. Magpakita na kayo. Mula sa likod ng mga poste at sa ilalim ng pantalan, lumabas sila. Si Tarsilo lihis, ang kanyang muka ay may pasa pa. Mula sa kanilang huling pagkikita ay nangunguna. Sa likod niya, 4 na lalaking may dalang mga tubo at pamanalo. Nag-iisa ka lang pala, Navy SEAL, ngisi ni Tarsilo. Hindi ka nagaanong matapang ngayon, ano? Hindi sumagot si Bayan. Ang kanyang tindig ay kalmado. Ang kanyang mga kamay ay nakababa. Sa kanyang tagiliran, isang posisyon ng pagiging handa. May huling salita ka ba para sa nanay mo? Pangaasar pa ni Tarsilo habang dahan-dahan silang lumalapit, pumapalibot kay Bayan. Oo, sagot ni Bayan. Ang kanyang mga mata ay naging kasing lamig ng tubig ng lawa sa gabi. Sabihin mo sa kanila na hindi ako magtatagal. At sa isang iglap, sumabog ang aksyon. Ang unang sumugod ay sinalubong ni Bayan ng isang siko sa panga na nagpatumba dito agad. Ginamit niya ang katawan nito bilang panangga sa humahampas na tubo ng isa pa. Inagaw niya ang tubo, ipinalo sa tuhod ng kalaban, at sa isang mabilis na pag-ikot, pinatama ang dulo nito sa tiyan ng pangatlo. Ito ay isang sayaw ng karahasan. Bawat galaw ni Bayan ay kalkulado, mabilis, at nakamamatay. Ang kanyang pagsasanay sa gitna ng digmaan ay naging isang bangungot para sa mga hamak na siga ng Tala-Aplaya. Ngunit marami sila. Sa gitna ng laban, isang palo mula sa likod ang tumama sa kanyang braso. Isang matinding sakit ang gumapang, ngunit binaliwala niya ito. Sinalubong niya ang sakit ng isang mas matinding galit. Sa huli, isa na lang ang nakatayo. Si Tarsilo, nanginginig. Hawak ang kanyang pamalo. Umatras ito. Sugatan at hinihingal. Ngunit matatag. Lumapit si Bayan. Bawat hakbang niya ay nagpapahiwatig ng kapangyarihan. Kinuwelyuhan niya si Tarsilo at isinandal sa poste. Sino ang nag-utos sa inyo? Sigaw ni Bayan. Ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lang mula kay Tarsilo. Hindi ko alam. Sigaw ni Tarsilo. Ang takot ay malinaw sa kanyang mga mata. Huwag mo akong subukan, mariing sabi ni Bayan.
Masinigpitan ng pagkakahawak. Sa gitna ng sakit at takot, isang katotohanan ang lumabas mula sa bibig ni Tarsilo. Isang katotohanang hindi niya sinasadyang sabihin. Kasalanan niyo to! Sigaw niya, ang laway ay tumatalsik. Ikaw at ang nanay mo. Dapat lang kayong magbayad. Para sa pananatili niyo sa lupang dapat ay sa mga hukom na noon pa man. Bago pa man makapagtanong si Bayan kung ano ang ibig sabihin noon, isang malakas na palo sa likod ng ulo ang nagpadilim sa kanyang paningin. Bumagsak siya sa sahig na kahoy. Ang huling nakita niya ay ang anino ng isang lalaking hindi niya nakilala at ang tunog ng pagtakas ng mga ito. Hiraya Hukom. Ang balita ay dumating na parang kidlat sa gitna ng isang tahimik na gabi. Isang tawag mula sa isang nanginginig na si Hepe Dagsa para kay Isagani. Narinig ni Hiraya ang bawat salita mula sa kabilang silid. Nabugbog po, alkalde. Lahat sila. Si Tarsilo ay nasa ospital. Yung Navy SEAL, parang hindi tao kung lumaban. Isang malakas na kalabog ang sumunod. Nagmamadali siyang lumabas at nakita ang kanyang asawa. Ibinato ni Isagani ang kanyang baso ng whiskey sa pader at ang amoy ng alak at galit ay pumuno sa hangin. Mga inutil, sigaw ni Isagani. Ang kanyang muka ay nababalot ng puot. Isang tao lang hindi pa nila kaya. Isang sundalong lumaki sa putik. Sa unang pagkakataon, nakita ni Hiraya ang isang bagay na higit pa sa galit sa mga mata ng kanyang asawa. Nakita niya ang takot, isang malalim, nakaugat na takot. Bakit ganito na lang, Isagani? Lakas loob na tanong ni Hiraya. Bakit ganun na lang ang galit mo sa pamilya Lagunsad? Hindi lang ito tungkol sa pera, hindi ba? May iba pa. Hinarap siya ni Isagani. Ang mga mata nito ay nanlilisik. Wala kang alam, Hiraya. Ang matandang yon, ang pamilya niya. Sila ang dahilan kung bakit ako lumaki sa hirap. Ang lupang iyon ay dapat sa akin. Karapatan ko yon. Ang mga salitang yon ay tumatak sa isipan ni Hiraya. Karapatan ko yon. Isang galit na nagmula pa sa nakaraan. Isang galit na mas personal kaysa sa anumang proyektong pangnegosyo. Alam na niya. Hindi na siya maaaring manatili sa anino. Ang pagpapadala ng impormasyon ay hindi na sapat. Kailangan niyang harapin ang panganib. Kinabukasan, gamit ang isa pang burner phone, nagpadala siya ng mensahe kay Bayan. Isang lugar ng pagkikita. Sa pagkakataong ito, isang lugar na pampubliko, ngunit hindi kapansin-pansin. Isang maliit na kapilya sa labas ng bayan. Dumating si Bayan na may benda sa braso at isang maliit na sugat sa noo, mga paalala ng nangyari sa pantalan. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagbabantay at pagdududa. Ikaw? Sabi ni Bayan. Ang kanyang boses ay walang emosyon, ngunit may bakas ng pagtataka. Nakita niya si Hiraya Hukom, ang asawa ng kanyang kaaway, na nakaupo sa isa sa mga bangko. Ang muka ay natatakpan ng belo. Ako nga, mahinang sagot ni Hiraya. Itinaas ang kanyang belo. Wala na tayong oras. Bakit? Tanong ni Bayan. Bakit mo to ginagawa? Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Hiraya. Dahil sa loob ng 20 taon, nabuhay ako sa isang kasinungalingan. Ayoko nang mamatay sa loob nito. Inilahad niya ang isang maliit na susi. Ito ang susi sa isang bodega sa likod ng munisipyo. Nasa loob ang mga orihinal na kopya ng lahat ng transaksyon niya. Ang lahat ng ebidensya. Tinitigan ni Bayan ang susi. Pagkatapos ay ang mga mata ni Hiraya. Mayroon pa, sabi niya. Mayroon pang isang bagay na hindi mo sinasabi. Ang sinabi ni Tarsilo. Tungkol sa lupa. Yumuko si Hiraya. Hinawakan niya ang kwintas sa kanyang leeg. Ang simpleng kwintas na may pendant ng letrang A. Dahan-dahan niya itong hinubad. Ang metal ay malamig sa kanyang nanginginig na mga kamay.
Inabot niya ito kay Bayan. "Ano to?" tanong ni Bayan. Tumingin si Hiraya ng diretso sa kanyang mga mata. Ang lahat ng takot ay napalitan ng isang matibay na determinasyon. "Ang ana yan," sabi niya. Ang kanyang boses ay isang bulong na puno ng katotohanan. "Hindi yan para sa Alonsina. Yan ay para sa Agoncillo, ang tunay na apelyido ng ina ng aking asawa, ang ina ng lalaking kilala ninyo bilang Isagani Hukom." Bayan Dalisay. Nakatayo si Bayan sa loob ng kapilya. Hawak ang malamig na silver na kwintas. Ang salitang Agoncillo ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang kulog na yumanig sa pundasyon ng lahat ng kanyang nalalaman. Agoncillo. Ang mga piraso ng palaisipan na dati magkakahiwalay at walang kahulugan ay biglang nagsimulang magkabit-kabit na may nakakakilabot na bilis. Flashback. Ang boses ng kanyang ina, puno ng lungkot. Ito ang lalaking inagawan ng lahat ng ama ng Alkalde Hukom. Flashback. Ang lumang litrato sa kanyang kamay. Ang mukha ng binatang magsasaka na may pamilyar na mga mata. Flashback. Ang sigaw ni Tarsilo sa pantalan, puno ng galit at sakit. Sa lupang dapat ay sa mga hukom na noon pa man. Flashback. Ang obsesyon ni Alkalde Hukom sa kanilang maliit na lupa, isang obsesyon na higit pa sa simpleng kasakiman sa pera. Agoncillo, iyon ang apelyido ng binatang magsasaka sa litrato. Ang tunay na minamahal ni Leticia. Nagmamadali siyang umuwi. Ang susi at kwintas ay mahigpit na hawak sa kanyang palad. Diretso siya sa baul ni Inay Alonsina. Muli niyang kinuha ang kupasing litrato. Tinitigan niya ito ng mabuti, bawat detalye, bawat linya ng mukha. Pagkatapos, binuksan niya ang kanyang laptop. Nag-search siya ng mga lumang artikulo tungkol sa pamilya Hukom. Nakahanap siya ng isang society page article mula pa 40 taon na ang nakalipas na may larawan ng batang si Isagani Hukom kasama ang kanyang ama. Inilagay niya ang dalawang larawan, ang binatang magsasaka at ang batang Isagani Hukom, magkatabi sa screen. At doon, tumambad sa kanya ang katotohanan. Hindi sila magkaiba. Sila ay iisa. Ang lalaking kilala ng buong Talaaplaya bilang Alkalde Isagani Hukom ay hindi isang hukom. Siya ang anak ng binatang magsasaka na si Agoncillo. Ang lalaking dapat ay nagmana lang ng isang kapirasong lupa, hindi ng isang buong yaman. Ang buong buhay niya ay isang kasinungalingan. Inagaw niya ang pangalan, ang pagkatao, at ang kayamanan ng tunay na pamilya Hukom. At ang tanging bagay na makapagbubunyag ng kanyang tunay na nakaraan, ang tanging pisikal na koneksyon sa kanyang tunay na pagkatao, ay ang lupain kung saan lihim na nagkikita ang kanyang mga magulang. Ang lupain ni Inay Alonsina. Iyon ang dahilan kung bakit kailangan niya itong makuha. Hindi para pagtayuan ng resort, kundi para burahin. Burahin ang huling bakas ng kung sino talaga siya. Isang malamig na galit ang gumapang sa ugat ni Bayan. Hindi ito ang mainit na galit ng paghihiganti, kundi isang nagyeyelong galit na may kasamang katarungan. Ang labang ito ay hindi na lang para sa kanyang ina. Ito ay para sa isang kasalanang 40 taon nang nakalibing. Kinuha niya ang kanyang telepono, ang secure satellite phone na para lamang sa mga emergency. Nag-dial siya ng isang numero na matagal na niyang hindi tinatawagan. Isang numero ng isang dating kasamahan sa serbisyo na ngayon ay isang mataas na opisyal sa NCIS. Sumagot ang boses sa kabilang linya. "Bayan, anong problema? Maayos ka lang ba?" Tumingin si Bayan sa bintana, sa direksyon ng lawan ng Diwata, kung saan ang mga lihim ay mas malalim pa kaysa sa tubig nito. "Migs, kailangan ko ng tulong mo," sabi ni Bayan. Ang kanyang boses ay matatag at puno ng isang nakamamatay na layunin. "Mayroon akong kaso dito. Mas malaki pa sa simpleng corruption. Ito ay identity theft at posibleng pagpatay.
na 40 taon nang nakabaon sa limot. Bayan Dalisay. Ang hangin sa Talaaplaya ay mabigat, puno ng tensyon ng isang paparating na bagyo. Ngunit ang bagyong ito ay hindi dala ng kalikasan. Ito ay dala ng katarungan. Sa loob ng 24 na oras, nagplano sina Bayan at Hiraya. Ang bawat detalye ay mahalaga. Ang bawat segundo ay kritikal. Sa telepono, sinabi ng kanyang kaibigan sa NCIS na parating na ang tulong, isang joint task force ng FBI at NCIS, ngunit kailangan nila ng hindi maikakailang ebidensya, isang pag-amin. Kailangan kong gawin, sabi ni Hiraya, habang ikinakabit ni Bayan ang isang maliit, halos hindi makitang listening device sa kanyang damit. Ang mga kamay ni Hiraya ay hindi na nanginginig. Ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan na ng isang mapanganib na kalinawan. Sigurado ka ba dito? Tanong ni Bayan. Ang kanyang boses ay may bahid ng pag-aalala. Mas sigurado pa ako rito kaysa sa anumang bagay sa buhay ko, sagot niya. Samantala, ginawa ni Bayan ang kanyang sariling hakbang. Ipinadala niya ang isang text message kay Hepe Dagsa at Ginoong Buaya, gamit ang isa sa mga burner phone ni Hiraya na nagpapanggap bilang isang tauhan ng alkalde. Ang mensahe, isang agarang pagpupulong sa bodega kung saan nakatago ang mga dokumento. Isang bitag na inilatag gamit ang kanilang sariling kasakiman. Pagdating ng gabi, ang dula ay nagsimula na. Sa mansyon, hinarap ni Hiraya ang kanyang asawa. Si Isagani ay abala sa pag-inom. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Bakit mo ginawa iyon, Isagani? Tanong ni Hiraya. Ang kanyang boses ay malamig. Bakit mo ipinapatay ang tunay na pamilya Hukom para lang makuha ang yaman nila? Natigilan si Isagani. Ano ang pinagsasabi mo? Ang pangalan mo ay Agoncillo. Patuloy ni Hiraya. Bawat salita ay parang isang patak ng asido. Anak ka ng isang hamak na magsasaka. Inagaw mo ang buhay na hindi para sa'yo. Isang halakhak ang kumawala kay Isagani. Isang halakhak na puno ng kabaliwan. At sino ang maniniwala sa'yo? Isang asawang walang silbi? Ako ang nagbigay sa'yo ng lahat. Binigyan mo ako ng isang hawla, sigaw ni Hiraya. Ang lupain ni Alonsina, iyon na lang ang huling koneksyon mo sa dati mong buhay. Hindi ba? Kaya kailangan mong burahin para makalimutan mo na isa ka ring dugong putik. Ang mga salitang yon ay tumama. Sa sobrang galit, nawala sa kontrol si Isagani. Oo, umamin siya. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Ako nga, ginawa ko ang lahat ng yon. Dahil karapat-dapat ako sa buhay na ito. Hindi tulad ng ama kong mahina. Ako ang lumikha sa sarili ko. Ako, si Isagani Hukom. Sa kabilang banda ng bayan, sa isang madilim na bodega, binuksan ni Hepe Dagsa at Ginoong Buaya ang pinto. Ang inaasahan nilang makita ay mga kahon ng pera. Ang nakita nila ay si Bayan Dalisay. Nakatayo sa gitna, hawak ang isang folder. Anong ibig sabihin nito? Tanong ni Dagsa. Ang kamay ay nasa kanyang baril. Ang ibig sabihin nito, tapos na ang laro. Kalmadong sabi ni Bayan. Ibinato niya ang folder sa sahig. Sa loob, mga larawan ni Dagsa at Buaya na tumatanggap ng suhol, mga larawang kuha mismo ni Hiraya. May dalawa kayong pagpipilian, sabi ni Bayan. Maging testigo laban sa kanya o mabulok sa kulungan kasama niya. Sa sandaling iyon, ang tunog na hinihintay ng lahat ay dumating. Mga sirena. Malalakas. Papalapit. Mula sa lahat ng direksyon, ang tunog ng paghuhukom. Sa mansyon, natigilan si Isagani nang marinig ang mga sirena. Tumingin siya kay Hiraya at nakita niya ang maliit na ilaw ng recording device sa damit nito. Sa isang iglap, naunawaan niya ang lahat. Ang kanyang mundo ay gumuho. Taksil! Sigaw niya. Mula sa isang nakatagong drawer sa kanyang mesa, bumunot siya ng baril.
Itinutok niya ito kay Hiraya. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit ng isang hayop na nasukol. Kung babagsak ako, sabi niya, ang kanyang boses ay isang nanginginig na bulong ng puot. Isasama kita sa impyerno. Ang dulo ng baril na nakatutok sa kanya ay parang isang madilim na lagusan patungo sa kawalan. Sa isang iglap, ang buong buhay ni Hiraya ay nag-flashback sa kanyang isipan. Ang mga taon ng takot, ng pananahimik, ng pagsisisi. Ngunit sa pagkakataong ito, wala ng takot. Isang kakaibang kapayapaan ang bumalot sa kanya. Kung ito man ang katapusan, haharapin niya ito ng nakatayo, hindi nakaluhod. Isang putok ang umalingaw-ngaw, ngunit hindi naramdaman ni Hiraya ang sakit. Napapikit lang siya. Pagmulat niya, nakita niya si Isagani na nakabulagta sa sahig. Hawak ang kanyang kamay na duguan. Sa tabi nito, nakatayo si Bayan Dalisay. Ang kanyang mukha ay seryoso. Ang kanyang tindig ay alerto. Isang mabilis at kalkuladong galaw ang ginawa niya. Pumasok mula sa terrace sa tamang-tamang sandali. Pinatamaan ang kamay ni Isagani bago pa man nito makalabit ang gatilyo. Ang pinto ay bumukas ng malakas. Pumasok ang mga ahente ng FBI at mga pulis na hindi taga-Talaaplaya. Ang lahat ay tapos na. Habang kinakapkapan at pinupusasan si Isagani, ang lalaking dati tinitingala bilang isang makapangyarihang alkalde ay isa na lamang talunang kriminal. Sumisigaw ng mga walang saysay na pagbabanta. Tiningnan siya ni Hiraya sa huling pagkakataon, hindi na may takot o galit, kundi may awa. Lumapit sa kanya si Bayan. Ayos ka lang? Tumango si Hiraya. Isang luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata. Ngunit hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng paglaya. Ngayon, oo, ayos na ako. Kinaumagahan ang balita ay kumalat sa buong Talaaplaya na parang apoy. Ang kanilang iginagalang na alkalde, ang hepe ng pulisya, at isang mayamang negosyante. Lahat ay inaresto. Ang mga lihim na ibinubulong lang sa mga kanto ay isinisigaw na ngayon sa mga lansangan. Ang mga tao ay nagtipon sa labas ng istasyon ng pulis, sa labas ng munisipyo. Ang kanilang mga mukha na dati puno ng takot ay nagpapakita na ngayon ng pagtataka, ng galit at sa huli, ng isang bagong tuklas na pag-asa. Nakatayo si Hiraya sa balkonahe ng mansyon, hindi na bilang isang bilanggo, kundi bilang isang saksi sa pagbabago. Tiningnan niya ang lawa ng diwata sa di kalayuan. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, huminga siya ng malalim at ang hangin na kanyang nilanghap ay hangin ng kalayaan. Nilapitan siya ni Bayan na nakatayo sa kanyang tabi. Ano nang plano mo ngayon? Tanong ni Bayan. Nagkibit balikat si Hiraya, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi ko alam. Marahil, sa unang pagkakataon, gagawin ko kung ano ang gusto ko, hindi kung ano ang idinidikta sa akin. Mula sa ibaba, sa tarangkahan ng mansyon, nakita nila si Inay Alonsina, nakatayo, naghihintay. Dahan-dahan, bumaba si Bayan. Lumapit siya sa kanyang ina. Nakita ni Alonsina ang benda sa kanyang braso. Hinawakan niya ito ng may pag-aalaga. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa at walang hanggang pagmamahal. Tapos na ang laban mo, anak, mahinang sabi ni Alonsina. Oras na para maghilom. Lumipas ang ilang buwan ni Juan. Ang iskandalo sa Talaaplaya ay unti-unting napalitan ng mga kwento ng pagbangon. Ang mga paglilitis ay naging pambansang balita. Si Isagani Hukom, o mas kilala na ngayon sa tunay niyang pangalan, ay nahatulan ng habambuhay na pagkabilanggo para sa mga krimen na sumasakop sa halos kalahati ng kanyang buhay. Sina Dagsa at Buwaya, bilang kapalit ng kanilang testimonya, ay nahaharap sa mas mababang parusa. Ang katarungan, bagamat matagal, ay dumating din. Ang Talaaplaya ay humihinga na muli. Ang kainan ni Inay Alonsina ay mas naging abala kaysa dati.
Hindi na lang ito isang kainan. Naging simbolo ito ng katatagan. Ang mga taong dati yumuyuko sa takot ay ngumingiti na ngayon, nag-uusap ng malaya at tumutulong sa isa't isa. Si Hiraya Hukom, gamit ang anumang legal na yaman na natira sa kanya, ay itinayo ang Hiraya Foundation, isang organisasyong tumutulong sa mga biktima ng domestic abuse. Hindi na siya ang babaeng nakatago sa likod ng belo. Isa na siyang ilaw ng pag-asa para sa maraming kababaihan. Ang kanyang boses ay malakas at malinaw. At si Bayan Dalisay? Nakatanggap siya ng tawag mula sa Navy, isang alok para sa isang promosyon, isang bagong misyon sa ibang bansa. Ito ang buhay na kanyang nakasanayan, ang tanging mundong kanyang alam. Ngunit sa pagkakataong ito, tumanggi siya. "May misyon pa ako dito, sir," sabi niya sa telepono habang nakatingin sa labas ng bintana ng kainan, kung saan ang mga mangingisda ay masayang nag-aahon ng kanilang mga huli mula sa lawa. Pinili niyang manatili. Pansamantala, tinulungan niyang ayusin at palakihin ang kainan ng kanyang ina. Nagturo siya ng self-defense classes para sa mga kabataan sa plaza. Muli niyang kinikilala ang bayang kanyang nilisan. At sa proseso, muli niyang kinikilala ang kanyang sarili. Hindi bilang isang sundalo, kundi bilang isang anak, isang kapitbahay, isang kaibigan. Isang hapon, habang papalubog ang araw, niyaya niya ang kanyang ina na maglakad sa tabi ng pampang ng Lawa ng Diwata, ang mismong lupain na naging sentro ng lahat ng kaguluhan. Tahimik silang naglakad, ang kanilang mga paa ay lumulubog sa malambot na lupa. Ang tubig ng lawa ay kalmado, sumasalamin sa nag-aapoy na kulay kahel ng kalangitan. Noong una akong umuwi, ang tanging nasa isip ko ay paghihiganti, pag-amin ni Bayan. Habang pinagmamasdan ng tanawin, ngumiti si Alonsina. Ang paghihiganti ay parang isang bato na ibinabato mo sa madilim na tubig. Gumagawa ito ng alon, ngunit sa huli, lumulubog din at nawawala. Ngunit ang katarungan, sabi niya, sabay turo sa payapang lawa, ay parang tubig mismo. Hinuhugasan nito ang dumi, nililinis ang lahat, at nagbibigay daan para sa bagong buhay. Tumayo sila roon, magkatabi, ina at anak. Ang katahimikan sa pagitan nila ay puno ng hindi nasasambit na pagmamahal at pag-unawa. Ang laban ay tapos na. Ang mga sugat ay naghihilom na. Ang mga lihim ng talaaplaya ay nailantad na sa liwanag. Sa kanilang harapan, ang Lawa ng Diwata ay nanatiling tahimik, isang walang hanggang saksi sa kwento ng isang bayan na natutong lumaban, magpatawad at magsimulang muli. At para kay Bayan Dalisay, ang paglubog ng araw na yon ay hindi isang katapusan, kundi isang pangako ng isang bagong umaga. At dito po nagtatapos ang kwento nila, Bayan Dalisay at Inay Alonsina, isang paglalakbay na nagturo sa atin na ang pinakamatibay na pader ng kasinungalingan ay kayang gibain ng isang munting tinig ng katotohanan, at ang pinakadakilang lakas ay matatagpuan sa pagmamahal para sa pamilya at sa ating bayan. Taos puso po akong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng Ang Lihim ng Talaaplaya. Sana po ay may mga aral kayong napulot at naantig ang inyong mga puso. Ano po ang pinakapaborito ninyong eksena o karakter sa ating kwento? I-comment nyo lang po sa ibaba at ating pag-usapan. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, isang pindot lang po sa like button. I-share para marinig din ng iba. At kung hindi pa po kayo nakakasama sa ating pamilya, pindutin na rin po ang subscribe button at ang notification bell para hindi mahuli sa mga susunod pa nating mga kwento. Muli, ako po ang inyong lingkod mula sa tinig ng puso, nag-iiwan ng isang paalala. Ang bawat puso ay may sariling kwento, at ang bawat kwento ay may aral na naghihintay. Hanggang sa muli, paalam.